with 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain. The chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. We shall now proceed to the determination of sufficiency in form. In compliance with the process, I understand that you've made mention, or the endorsers have made mention already about their position with respect to form, but nevertheless, we will be requesting them to make a formal manifestation with respect to their complaints sufficiency in form, compliance to the sufficiency in form. We recognize the Honorable Nisay for his manifestation on the De Jesus impeachment complaint with respect to sufficiency in form. Madam Chair, regarding po sa sufficiency in form, lahat po ng aking nabanggit ay malinaw na ginawa po natin kasama ang complainant para po matuloy ang impeachment complaint ng ating pong private citizen na si Attorney Andre De Jesus. Nakapaloob po dito ang 5 argumento na kung saan ito po ang gustong malaman ng taong bayan na kung saan ang problemang kinakaharap na to ay pinangungunahan ng ating presidente. At sa limang arguments po, nakapaloob dito ang 3 grounds, kasama ang graft and corruption, pag-benefit mula sa mga kickbacks na nakalink sa mga budget insertions at ghost projects, ang pagbuo ng ICI o Independent Commission for Infrastructure upang magamit na depensa sa mga political allies na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Pangalawa, ang culpable violation of the Constitution, ang pagpayag na isurrender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court na walang due process sa ating sariling bansa. At ang pangatlo, ang betrayal of public trust, ang hindi pagbito sa mga program appropriations at special provisions nito sa ating mga national budget. Ang di umanong paggamit ng droga ng Pangulo at unfitness upang mamuno, kasama rin po dito. So, Madam Speaker, Madam Chairman, naniniwala po ako na ang verified complaint